Hello mga kalabs! Kumusta po kayo? Napakasarap nga po nitong almusal namin. Smoked fish po pala to at saka po kamatis na may bagoong. The best almusal nga po yung ganito mga kalabs. Tignan nyo naman po yung ganda ng view ko. Umuusok-usok pa nga. At nung naihanda na nga din po ni Mama itong almusal namin, aba syempre at kumain na rin po kami kaagad. Nakakagutom na rin po kasi yung amoy ng smoked fish. Si Mama na po pala ang nagsandok sa mga plato namin. Bagong luto po pala yung kanin kaya napakainit po mga kalabs. At syempre dahil smoked fish po yung ulam natin ay magkakamay nga po tayo. O diba nga napakasarap pong kumain kapag po nagkakamay. Lalo na po kapag po mga isda yung ulam. Pero si Papa nga po kahit isda na po yung ulam namin ay gumagamit pa po siya ng kutsara at tinidor. Minsan nga lang po siyang nagkakamay. Masarap po pala itong smoked fish at ito pong kamatis na ipang partner. Mapaparami ka nga po ng kain mga kalabs. At habang kumakain nga po ako mga kalabs ay natusok nga po ng tinik yung daliri ko. At dumugo pa nga po mga kalabs. Be? Dumugo. Be? Dandan ka kasi. Ang kabagwanin. Bakit? Sabi nga po ni Mama ay mag-ingat daw po kasi ako sa tinik ng isda. At hinugasan ko na nga lang po yung daliri ko dahil dumugo nga po. At kung kailan patapos na nga din po kaming kumain, ay dun lang po dumating si Nanay. Kanina pa po kasi namin siyang tinatawag para po sabay-sabay na po kaming kumain. May ginawa lang daw po kasi siya saglit dun sa kabila, kaya late na nga daw po siyang pumunta. At kahit nga po si Nanay ay nagugustuhan niya na rin po yung kimchi. At pagkatapos nga po naming nag-almusal ay nag-movie marathon nga po kami. Napakaseryoso nga po namin ang pinsan kong manood, oh. Seryoso at nakakatuwa po kasi itong pinapanood namin. Comedy movie nga daw po ito, sabi ni Mama. Minsan ay ganito na nga lang po yung ginagawa namin. Kapag po kumpleto kami sa bahay ay nanonood na lang kami mga kalabs. At sabay-sabay nga din po kaming nagtatawanan sa pinapanood namin. Old movie po pala itong pinapanood namin mga kalabs. At pagkatapos ay dumating na rin po pala yung tubig na in-order nila Mama. Gagamitin po kasi ni Mama ito sa pagluluto at sa paghuhugas ng plato. Hanggang ngayon po kasi mga kalabs ay wala pa rin po talaga kaming tubig. At nung nakatulog nga po itong pinsan ko, sabi nga po ni Mama ay bantayan ko daw po siya dito sa kwarto. Sakto nga po ay natapos na rin po yung pinapanood namin sa mga oras na yan. At may ginagawa na rin po kasi si Mama. Kaya dito na lang po pinahiga ni Mama si baby sa amin. Para nga daw po mabantayan ko. At ang sarap-sarap na nga din po ng tulog niya. At sinamahan nga din po pala ako ni Kuya at ng pinsan ko na kunin po yung order ni Mama na palitaw sa lola ko. At pumasok na rin po pala kami mga kalabs. Sabi nga po ni Lola ay kunin ko na lang daw po sa mesa dahil may sabon daw po yung kamay niya. Naglalaba po kasi siya sa mga oras na yan. At pagkakuha nga po namin ay umuwi na rin po kami. Malapit lang naman po yung bahay ni Lola sa bahay namin kaya kami na lang po ni Kuya ang kumuha. At pagka-uwi nga po namin sa bahay ay binuksan ko na po kaagad ito para nga po matikman ko na rin. Namimiss ko na rin po kasi yung ganitong palitaw ni Lola. Noong una nga po ay ayaw ko po ng ganito mga kalabs. Pero nung natikman ko, aba at nagustuhan ko na nga din po. At yung nagustuhan ko nga din po dito mga kalabs ay yung yema sa loob. Matamis din po kasi ang yema. At kapag nag-order nga po ng ganito si Mama kay Lola ay hindi na nga po siya nagpapalagay ng asukal. Matamis na rin daw po kasi ito kahit walang asukal mga kalabs. At tignan nyo naman po yung yema sa loob. O di po ba nakakatakam? At ang sarap-sarap nga din po nito mga kalabs. Yun lang po mga kalabs. Maraming salamat po sa panonood ninyo. Mag-iingat po kayo palagi. God bless to all. Bye-bye po.